So good morning po sa bawat isa, maging sa ating mga online viewers, okay? Maging dun sa ating mga kapatid na naka-online. Dito po sa Matthew chapter 11 verse 29, tingnan po natin. Sabi diyan, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls." Ayan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. At ang sabi ay, sapagkat siya'y maamo at mababang loob, mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan. Alam niyo po, kagaya ng sinabi ko, sa umpisa lang mahirap mag-aral dahil hindi natin lubusang nakasanayan yung talagang tumutok, pumokos. Ang pananampalataya po talaga kasi ay pagtanggap. Ano po? Kaya po ito inihalin tulad, inihalimbawa sa kainin mo, pagkain. Yung pagkain kasi, pag hindi mo siya nilunok, pag hindi mo in-intake, hindi mabubusog. Alam natin na kapag tayo nagugutom, nanghihina tayo. Pero kapag tayo ay kumain, lalakas ka, di ba? Kasi kailangan ng physical na katawan yung pagkain. Lalong-lalo na sa journey ng ating pananampalataya, na kung talagang tayo ay isinilang na muli, ipinanganak sa Espiritu, napaka-importante na nanonoris talaga tayo ng salita ng Diyos. Natetake natin talaga yon. And that is individual. Kaya naniniwala tayo na ang pananampalataya ay relasyon. No? Dito sa journey ng ating pananampalataya, lalo ninyong makikita at sa ating pag-aaral, lalo ninyong makikita na napakahalaga nung nag-aaral. Yung sinabi niya na, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Learn of me. Mag-aral. Kasi nga, napaka-importante ng knowledge, yung magkaroon ka ng kaalaman. Dahil ang hirap nung walang alam. Pag wala kang alam, hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam, parang kang nangangapa, para ka na rin bulag. Pag wala kang alam, ano gagawin ko? Maaaring ando sa puso mo yung tuliro ka, takot ka, dahil wala kang alam. Pero pag meron kang alam, panatagal loob mo. Sabi ko nga nung nakaraan, kailangan habang tumatagal, nakikita ng isang born again, na isang Kristiyano, na kung talagang siya'y anak, sapagkat ang sabi ng 1 Peter 1:21, kung hindi ako nagkakamali, isinilang tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng hindi ka maboborn again sa salita ng Diyos, sapagkat yan nga po ay, yan ang Espiritu. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, yung walang kasiraan. Kasi yung salita ng Diyos, yan ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, incorruptible. Pag sinabing incorruptible, walang kasiraan. Di ba? Hindi mabubulok, mananatili, magpakailanman. So makikita nyo ganun ka-importante yung salita ng Diyos. By the word of God, which liveth, yun pa, nabubuhay at nananatili, hanggang kailan? Magpakailanman. That is the word of God. Lalo na nakapokus sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sana maging maliwanag ng maliwanag po ito habang nagtatagal. Na kaya ka pumupunta at kaya ka sabik pumunta sa simbahan, dahil gusto mong mapakinggan yung makapangyarihan, buhay na salita ng Diyos. Kailangan nauunawaan mo na yung pinakikinggan mo para mong kinakain. Pinakikinggan mo at bakit gusto mong maging attentive dahil kinakailangan mong maunawaan at makapasok sa iyong isipan at sa iyong puso sapagkat buhay ang nakasalalay dyan. Incorruptible. No po? Kaya sa pinakamagandang bahagi ng pagpunta natin sa simbahan, walang iba kung hindi salita ng Diyos. No po? Kaya malimit natin sabihin, hindi naman po masama yung may nagpapatawa, may mga nagkukwento ng kwentong magagandang pakinggan. Ang importante sa lahat ay yung diwa ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Sapagkat pwede kang
Pwede kang malibang sa magandang kwento, sa magandang mga pangyayari sa buhay ng isang tao, nakaka-inspired. Pero ang naaapektuhan lang yun ay yung mga pangkabuhayan lang. Pero wala doon ang revelation ng word. See? That's why kailangan nating maging aware. Kailangan maging maliwanag sa ating puso't isipan na ang pinaka-importante kung bakit tayo nagpupunta sa simbahan, kung bakit tayo nag-a-attend sa mga Bible study, ay talagang para maunawaan at maintindihan ang salita ng Diyos. At kagaya ng sinabi ko, kapag ang isang tao talagang may pagnanasa, kita yan ng Diyos. Hindi kanyang bibiguin na hindi niya ipauunawa ang kanyang mga salita sa ating buhay na ang dulot ay talaga namang eternal life patungkol sa kanyang kaharian. At sa pag-aaral natin, nakikita natin yung tinatawag na pinaka-importante, nabubuksan ng ating puso't isipan sa kaliwanagan kung ano yung totoo. Diba? Nagkakaroon tayo tuloy habang tayo nag-aaral ng nako-conclude natin na sa ating pag-aaral, if you are in Christ, wala na tayong dapat ikatakot. If you really are in Christ. Ano yung importante? Paano ka man naging na kay Kristo? Di ba? Faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. That is, yun ang totoong meaning ng in Christ. Na yung kanyang mga salita ay talagang ating tinetreasure sa ating buhay. Di ba? Sapagkat yung mga bagay na hindi nakikita, which is spiritual, ay ipinipicture ng kanyang salita. Yung imahinasyon natin, pwede mong gamitin kahit saan. Imaginein mo, mayaman ka. Imaginein mo na kapag natupad yung pangarap mo, ganito ka na. Ang daling mag-picture sa iyong isipan ng mga bagay na gusto mong imagine. Pero may time, yung sinasabi, nangangarap kang gising, ibig sabihin, may posibilidad baka hindi mangyari. Pero ang kaibahan, na kapag yung salita na narinig mo ay pinipicture doon sa iyong isipan, yun ay katotohanan. Hindi yun na parang nananaginip ka lamang ng gising. Imahinasyon mo lang yan. No, ang kaibahan ng salita ng Diyos na iyong tinatanggap at pinipicture mo sa iyong isipan, yun ay totoo. Pag sinabi na meron kang buhay na walang hanggan, hindi mo nakikita, pero naniniwala ka dahil nanggaling sa kanyang salita. Kaya nga, ang sabi ko nga nitong mga nakaraang linggo, tinanin niyo yung Psalms 118:8. It is better to trust in the Lord. Pakinggan niyo magaling. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kailangan ang confidence natin nasa salita ng Diyos. Mas mabuti raw na magtiwala sa Panginoon kaysa sa magkaroon ka ng pagtitiwala sa tao lamang. Pero marami, mas naniniwala sa tao lang. Wala namang masama kung trusted talaga yung tao na yon, pero wag mong padadaig yung pagtitiwala mo na parang mas lamang ang maniwala ka sa tao, sa sinasabi ng tao, kaysa sinasabi ng Diyos. Ang problema, kakaunti ang merong tinatawag na interes at pagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos. Samantalang ang sabi ni David, mas mabuting magtiwala sa Diyos kaysa ilagay mo ang kumpiyansa mo sa tao lamang. Baka mas tiwala ka sa tao lamang. Pag sinabing tao lamang, diyan nakapaloob na yung mahal mo sa buhay. Hindi naman masama. Magtiwala ka sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kaibigan, sa mga trusted na tao. Pero wag na mahihigitan o parang mas lamang pa ang lagi ka nagtitiwala sa tao kaysa sa Diyos. Mas nababang magtiwala sa doktor, magtiwala ka. Nire-respect natin yung mga may authority. Pagkalarangan ng kalusugan, sa doktor. Sa doktor nga, may mga sangay-sangay pa. Pagka mayroong sa bahagi ng tainga, leeg, EENT, ilong,
pag meron sa bahagi ng ating ulo, neurologist, ang dami mong dapat mapuntahan na para pagtiwalaan. Pagdating sa iba't ibang bahagi niyan, merong mga nakalaan. Pag tungkol sa ngipin, ay di sa dentist. Pag tungkol sa, ganyan-ganyan, di ba? Kung ikaw ay matalinong tao, kung sino talaga yung may authority doon, nagtitiwala tayo. Lalo na, pag pinag-usapan ng mga bagay na spiritual, eto na yon, Bible. Kailangan nire-research mo. Ngayon nga, ang information ay napakadali. Di ba? Sa Google. So how much more sa Bible at ay mag-aral at mag-research ng lubusan, dahil pagka sumala ka ng pagbibigay ng authority para sa buhay na hinahangad mo, ay maliligaw ka or mapapahamak ka. Di ba? So, ganun ka-importante na dapat mabuo sa atin. Bakit sinabi ni Jesus na mag-aral kayo sa akin? Kasi yung mga invincible things, lalo na yan, hindi nakikita, ang nagpipicture dyan sa ating isipan ay wala nang iba kung hindi ang salita ng Diyos, lalo na sa panahon ngayon sa Bagong Tipan, sapagkat ang pinaka finality, ang pinaka bida, ang pinaka hinahangad ng Bible at itinuturo ng Bible, walang iba kung hindi yung gospel of Christ. Yung ating lubos na laging pinag-aaralan, ito nga po yung nangyari sa krus, sapagkat malinaw yan sa ating mga paksa at pag-aaral. No? At sa ating pag-aaral, yun na nga, kapag ikaw ay na kay Kristo, nakikita natin, nauunawaan natin na wala na tayong dapat ikatakot. Perfect love casts out fear. Bakit sinabing perfect love casts out fear? Ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Asan ba yung sakdal na pag-ibig? Ito yun, oh. Yan yung perfect love. Ang future ng mga mananampalataya, talagang na kay Kristo, ang future ng mga mananampalataya, ang katawan ni Kristo, ay hindi papunta sa worse. Hindi pasama ng pasama. No? But, for the better. Diba? Papunta dahil nananampalataya ka sa Diyos, nakikita mo yung kabutihan. Siya lang kasi ang nagbibigay ng kabutihan, goodness sa buhay natin. Kaya nakikita mo, yung future, hindi ka dapat matakot. Kasi nakita natin na sa kingdom of God, God is already reigning in us. Lalo na sa pag-aaral natin nung kaibahan ng outward at saka ng inward man. Di ba? Napakahalaga nun. Na naghahari na si Kristo. Di ba? Sabi ng Colossians chapter 1, verse 13, tingnan natin, na siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. So, pag sinabing kadiliman, darkness, maliwanag yan na iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. At lalo-lalo na sa journey ng Gospel of Christ, nakita natin yung nagbigay ng darkness, yung kasalanan. At ang mga connected dito, yung law, yung kautusan, nung dumating ang kautusan, ang sabi ni Paul ay, nung dumating ang kautusan, ang kasalanan ay nabuhay, sin revived, and I died. So ang nabuhay ay yung sin as a noun, at ang namatay ay yung ating espiritu. Dahil nung dumating yung law, siya yung nagbibigay ng kapangyarihan sa kasalanan na nagbunga ng kamatayan. Di ba? Ayan. So makikita natin yung darkness na dumating sa buhay ng sangkatauhan, yung power of sin, yung kapangyarihan, at sabi nga nung 14, tayo ay naging alipin, sold under sin. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Ipinagbili sa kasalanan. Alam niyo po yung bakit sinabing alipin? Kasi during that time, ang alipin, lalo na sa Old Testament, napaliwanag ko na po yan minsan sa mga Bible study, na yung pag ikaw ay nabili bilang alipin, wala ka ng karapatan sa buhay mo, sa sarili mo. Ang nagmamayari sa'yo ay kung sinong bumili sa'yo. Natandaan niyo ba si Joseph? Nung ipinagbili siya bilang alipin ng kanyang mga kapatid, hanggang sa napunta siya kay Potiphar, di ba? Natandaan niyo rin ba si Agar o Hagar? Si Agar na alipin ni Sarah at ni Abraham.
na nung nag-isip sila na siguro magkakaanak si Abraham sa pamamagitan ni Agar. At ang sabi ni Sarah, sige, sipingan mo si Agar. Pwede ba ngayon yon na pag merong alipin pwedeng ganun na lang ang gawin? Di ba? Hindi pwede. Pero in that time, dahil pag alipin ka, wala ka ng karapatan sa sarili mo, kung anong gusto ng master mo, sunod-sunuran ka. Ganun ang nangyari nung tayo ay naalipin ng kasalanan dahil doon sa connection ng law, sin, violation, yung sins and yung death, tayo po ay sold under sin. Ang master natin ay ang kasalanan. Sunod-sunuran ka, hindi ka makalaya. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Pero ang good news is, sa pamamagitan ng gospel, pinalaya tayo sa kasalanan. Amen? At kung wala na yon, wala ka na sa kadiliman. Never na, kailangan yung mindset natin, ipipicture mo, di na magkakaroon pa ng kapangyarihan ang kadiliman. Amen? Hindi po totoo yon sa mga evil spirit, mapoposes ka pa. Hindi totoo mapoposes. Nasa isip lang talaga ang battle. Kung ano yung paniwalaan mo, kung ano yung ipicture mo, tinanggap ng isipan mo, at kapag ang tinanggap ng isipan mo ay hindi align sa sinasabi ng bisa ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay naliligaw ka. Natatalokbungan sa iyo ang gospel. Yun ang sinasabi ni Paul, if our gospel be hid, kung aming ebanghelyo natatalokbungan lang ito sa mga naliligaw. Gusto ba natin yon? Naligaw ka, sumala ka sa alignment ng sinasabi ng salita ng Diyos. That's why, ganon kahalaga yung tayo ay nag-aaral na sa totoo lang, masaya. Akala ng iba, nakakalungkot naman yung church natin, wala na yung mga masasayang activities. No! Nasa atin ang pinakamalalim at pinakamataas na antas ng kaligayahan. Amen? Amen? Ayaw natin ng mababaw ang kaligayahan. Sabi ng iba, ay, babaw naman ng kaligayahan yan. Konting bagay lang, ganyan. Pero nasa atin ang pinakamalalim na antas at pinakamataas na antas ng kaligayahan kung ikaw ay talagang aware sa kagandahan ng journey ng ating pag-aaral. Diba? Tayong mga anak ng Diyos ay nasa kaharian na ng Diyos. Because God is already reigning with us. Kaya sabi doon, and had translated us into the kingdom of His dear Son. Puro past tense na nga yun Translated into the kingdom of His dear Son. Okay. So, ang problema, hindi ito nakikita ng majority. Hindi ito nakikita ng marami. Marami ay hindi aware. Yan. Unknown. Unknown ito sa marami. Still, meron pa silang hinahangad na future para dumating yung paghahari. Why? Because nag-expect sila ng physical kingdom na gagawin ni Kristo sa lupa, which is malinaw na sinabi ng Luke chapter 17 verse 21 na ang kaharian ng Diyos hindi mo ma-observe. At palibas ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Pasinin niyo yan hindi raw mapagkikita. Pangalawa, 21, ni sasabihin man nila naririto o naririyan. Ibig sabihin, walang specific na lugar. Sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasaan? Nasa loob ninyo. Nasa inward man natin ang kaharian ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang pinakamalaking factor is yung mind mo, pag tinatanggap mo ang salita ng Diyos, napipicture niya ng katotohanan, hindi yung imahinasyon lang ng parang nangangarap ka. Kung hindi yung pinipicture mo, yung katotohanan na pangako na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen, di ba? So yun ang kagandahan. Masaya ka dahil andun yung authority mo sa salita ng Diyos. Mas better na mag-trust ka sa Panginoon kaysa sa tao. Okay? Di ba? Ang problema nga, kung ang majority hindi alam yan, sabihin mo ba, hindi sila naniniwala dyan, parang baka tayo lang. No. Ang lagi nating
pinanghahawakan ay yung kanyang salita, yung kanyang pangako. Dahil nga marami, unknown ito sa kanila. Hindi sila aware. At ang nakakaalam po dito ay talagang yung mga anak ng Diyos na nag-aaral. At nag-aaral at nag-aaral ng tuluyan at lubusan. At makikita mo yung ganda nung mag-aral ka. Nakakaalam lang po tayo, tayong mga anak ng Diyos, so that if you are in Christ, we are already in the kingdom, and we are living by faith, and not by sight. Tandaan ninyo yan. Ang faith natin, hindi sa nakikita ng mata. Kaya nga, ang kaharian ng Diyos hindi mapagkikitang naririto o naririyan. Malinaw po ba yon? Malinaw yon. Ayaw nga lamang nilang lubusang talagang i-focus kung ano talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya tuloy, hindi pa rin talaga naunawaan at nalalaman. 2 Corinthians 4:18. Di ba? Ito yung sinasabi ni Paul, malimit. Samantalang kami, tininin nyo, ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Malinaw po ba yon? Kahit dahan-dahanin mo lang, magiging maliwanag na yung salita ng Diyos. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay ano raw? May katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay ano? Walang hanggan. Ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Ang ginawa ng Kristo Jesus ay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos, sasabihin natin, lagi tayo nakatingin sa nakikita ng mata. Lalo na tayong maliligaw. Isa pa, tingnan natin yung mga suporta niyang totoo niya, ang katotohanan na yan. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Datapot, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, o di ba, nasusulat, yun daw mga bagay na hindi nakita ng mata, pag hindi nakita ng mata, spiritual yan. Ni naririnig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao nung una, ano mang mga bagay na inihanda, ito'y inihanda na ng Diyos. Kumbaga sa ano talaga, ito na yung itinalaga ng Diyos. Ano mang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila, na nangagsisiibig sa Kanya. So anong pinakahanda ng Diyos sa atin? Yung mga bagay na hindi nakikita. Pangalawa na lang, itong physical needs. Tandaan ninyo, ang pinaka-importante na agenda ng Panginoon na inilaan niya, inihanda niya, di ba? Ayan ano mang bagay na inihanda ng Diyos, pag sinabing inihanda, yun talaga yung importante. Doon sa mga umiibig sa Kanya, ito nga yung tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, eternal things. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito, pananampalataya, kapatid. Pag ikaw ay lumalakas sa pananampalataya, sabi diyan, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang linaw-linaw niyan. Hindi sa pamamagitan ng paningin. Ay di ano yan? Salita yan ng Diyos. Okay, tuloy. 8. Malakas ang loob namin. Ang sabi ko, ibig pa nga namin ang mawala na sa katawan. Sipin mo yan. Pinapakita dyan ang napaka-importante nung yung kinatatakutan ng marami na kapag dumating yung kamatayan. Akala nung iba, ang physical death ay pagkatalo. Pagkatalo yan pag hindi mo alam ang pananampalataya kay Kristo. Ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kita niyo ba yung kanyang pagnanasa? Na totoo, masarap mabuhay sa lupa. Mag-enjoy ka. Pero, ang pinakamaganda, mai-enjoy mo ang buhay sa lupa kung maliwanag sa iyo ang inihanda ng Diyos patungkol sa pananampalataya. Kailangan balance ang buhay. Sinong panalo? Sinong nakalalamang? Dito pa lang makikita mo winner ka. Kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, di ba? Verse 9, kaya't ang amin namang pinagsisikapan, ito yung dapat, nagsisikap, nagtitiyaga. So ang pananampalataya po, masikap ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man, o di man, pag sinabing maging sa tahanan man, maging sa physical man, o mawala man sa physical, ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Paano ka magiging kalugod-lugod sa Diyos? Ito yon. Yung Kanyang inihanda na hindi nakikita, which is eternal, ay yun ang pinagyayaman natin. Kaya
yung taong na nakakaunawa niyan, nagtitiyaga, nagsusumikap, hindi ka pumapayag. Kasi ang taong matalino, kung ano yung pinakamahalaga, yon ang pahahalagahan niya. Simple lang naman, di ba? Common sense. Kung ano yung mahalaga, hindi mo iwawala sa buhay mo yan. May time ka. Dahil ipinapakita ng salita ng Diyos ang katotohanan kung ano yung dapat nating pinagsisikapan. Hindi masama ang maging matyaga, masipag sa buhay sa lupang ito para ikaw ay umunlad. Pero mas maganda, sabi ni John, ang panalangin niya kung paano umuunlad ang iyong pamumuhay, ay ganun din lalong higit umuunlad ang iyong espiritual na buhay. Amen? O di ba, panalong-panalo ang mga nasa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon, nakikita mo, ano yung tunay na kaligayahan? Di ba? Hindi masamang maging masaya sa lupang ito. Di ba? Nakaka-apekto sa kalusugan yung maging masaya sa physical. Pero tandaan natin, may enjoy mo lang yan sa physical. Pero yung spiritual na kaligayahan, mas better yung mga bagay na yon. So yun po yung napaka-importante na ating nakikita. Kaya sabi naman ng Hebrew chapter 10 verse 1, tingnan ninyo, makikita ninyo yung alin yung mas better. Ayan, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Pasinin niyo yung sentence na yon sa umpisa, yung daw law, yung sa Old Covenant, ay na may isang anino, yan daw ay, shadow. Huwag niyong kalilimutan yan. Kaya, kinakailangan din, nagbabasa tayo ng lumang tipan, yung Old Scripture. Kasi, yun pala ay anino. Kasi hindi mo makikita yung kagandahan ng plano ng Diyos, yung kanyang talagang inihanda na, kapag hindi mo rin sinesearch yung Old Testament, yung panahon ng Old Covenant. Bagaman hindi tayo nakarelate dyan, pero bilang tayo ay nakasama sa pangako ng Diyos, tayo mga hentil, mapakaganda na mabasa rin natin yan. Sapagkat ang kautusan na may isang anino, shadow, ng mabubuting bagay na darating. Pag binasa natin yan sa King James Version, ang sabi po niya, for the law having a shadow of good things to come. So, nung panahon na yon, hindi nila alam yan. Na yung kanilang ginagawa, mga ritual ay shadow. Anino. Merong ipinapahayag na mas magandang darating. At ito nga yun. Yung kakumpletuhan ng finality nung ipinapahayag ng lumang tipan. Sabi diyan, and not the very image of the things. Hindi daw talaga ito yung realidad. Ito yung body, katotohanan, reality. Yung shadow, yung nakikita nating shadow, hindi yun ang totoo. Diba? Ang mas totoo, yung body. So lumalabas yung Old Testament, yung law, yung mga ginagawa sa lumang tipan, sa kautusan, ay shadow lamang. At ang pinakakatotohanan ay si Kristo. Di ba napakaganda? Ang sabi diyan, kaya daw yung mga handog noon ay hindi talaga nagbibigay ng kasakdalan. Sabi diyan, can never with those sacrifices which they offered year by year, taon-taon inihahandog nila, continually make the comers thereunto perfect. Sabihin, hindi yun magbibigay ng sakdal. Kaya ito yung kasakdalan, perfect love. At dito, wala ka ng takot kasi ito yung finality. Kumbaga sa ito yung pinakabida, pinakamagandang pangarap ng Diyos sa sangkatauhan. Although sinasabi natin na ang kingdom ay spiritual, maraming mga simbahan, sinasabi na daw ang kingdom ay spiritual, pero andun pa din ang presence ng death, kamatayan, andun pa rin yung ikaw ay sinners, yan. At saka yung may problema sa mundo, magugunaw ang mundo, parang nakakatakot, di ba? Worse. Yun. Bagaman sinasabi nilang ang kaharian ng Diyos, dala-dala ni Kristo. Pero pag malabo ang pagkaunawa sa gospel, yun ang nakakatakot.
Andun pa rin yung presence ng kamatayan, makasalanan pa rin pag ikaw ay nagkamali. Kasi hindi nila naintindihan na tapos na yung issue ng kasalanan. Kaya napaka-importante ba yon na maging maliwanag sa iyong isipan, tapos na ang issue ng kasalanan in the sight or in the reckoning of God. Sa pagtaya ng Diyos, tapos na ang kasalanan. Ewan ko. Kaya nga sumigaw siya rito ng, it is finished. Ano ba tinapos niya? Yung kasalanan, yung kamandag, yung bisa. Kaya nga, na-enjoy natin yung mga revelation ng Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you. Ang kasalanan daw ay hindi na pwedeng maghari sa atin. Sin, good news. Bakit? For you are not under the law. Wala na kayo sa kautusan. Sino pa dito nasa kautusan? Sige, taas ang kamay. Pag ikaw ay nasa kautusan, wala ka pa sa kalayaan ng kasalanan. At wala ka pa sa biyaya. For you are not under the law, but under grace. Kaya tayo talaga nasa tunay ng biyaya. Hindi yung biyayang salaula na kahit hindi mag-aral, ligtas na. Delikado po yun. May danger po doon. Kasi ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Kaya nga importante yung parang inihalin tulad yung ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo. That is not physical. Hindi po yun flesh. Wala na dapat yung mga issue ng death. Bakit natin sinabi na wala na dapat yung thinking ng future tribulation, Antichrist. Pagka gano'n ang buhay, pagka gano'n ang ating pinaniniwalaan, hindi talaga tayo consistent sa ating pinaniniwala. Yung mga simbahan, hindi ko gustong, ang layunin natin, magising pa nga. Sapagkat kung papaanong tayo nagkamali din, lahat naman dumadaan sa pagkakamali. Pero ang maganda, nagising tayo sa katotohanan. Ano po? Kasi kung ganun yung ating paniniwala na mayroon pang tribulation, future pa rin yung resurrection, future pa rin yung, sa future pa rin yung abolish ng kamatayan, mayroon pa rin hinaantay na magugunaw ang mundo. Mawawalan ka ng, ang totoo nun, pag in-apply mo yon, sasabihin mo sa anak mo, huwag ka na mag-aral. Wala na. Sayang lang ang pera dyan. Huwag ka na rin mag-aasawa, anak. Kawawa yung magiging anak at future na apo natin, mga susunod na lahi natin. Bakit? Magugunaw ang mundo. Nakuha niyo po? Hindi magiging masaya ang buhay. Hindi ganun ang plano ng Diyos. Kaya ang hirap pagka hindi talaga nag-aaral. No? Pagka ganon, na hindi maganda ang future, pag-aaralin mo pa ba anak mo, no? Na mayroon pang second coming, lalabas na yung mga naniniwala dito sa doomsday na parating, inconsistent sila sa pamumuhay nila because they are not really living to what they are professing. Pinuprofess mo na ganito ang mangyayari, tapos pinag-aaral mo anak mo, ganito-ganito pa ginagawa mo, hindi ka talaga naniniwala na mayroong future na doomsday. Kuha nyo? Pero hindi naman talaga yan ang totoo. Natutunan natin na hindi tayo nabumuhay sa ganyan. Kaya, we are living in a world without end. Totoo, yan po yung sinasabi ng Bible. At ang Diyos ang nagro-rule ngayon. At ang buhay na to is going to be better and better and much better. Amen? Amen? Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. O di ba liwanag niyan? So, yung mga end times na yon, actually, minsan pag-aaralan natin, ano ba talaga yung last days? Di ba? Ano pa yung mga huling araw? Nung si Jesus ay dumating, yun na yung last day. Last day ng ano? Ng Old Covenant world. Oikounemi sa Greek word. Yung Roman inhabitant world. Yun po yung tinutukoy na end of the world, end of this generation, that generation. At ang bagong buhay, dito, after the cross, tinapos na niya. Kaya sabi ng Romans
For Christ is the end of the law. For righteousness to everyone that believeth. So tinapos ni Jesus yung mundo ng kautusan. Yung shadow, yung anino, yung ilusyon. At dinala niya tayo sa reality, which is spiritual. Yan. Kaya kung tawagin nga po ito ay the Spirit of Truth. Ang New Covenant ay ang espiritu ng katotohanan. Diba? Kasi siya yung image. Tingnan ninyo, ha? Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon, nung unang panahon sa Old Testament, sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. So, ang tinutukoy yung Old Testament. Verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So, ibig sabihin, nung dumating si Christ, siya na ngayon yung nagsasalita ng patungkol sa kaharian ng Diyos, yun na yung last days. Nakuha nyo? Ang linaw po niyan. Kailangan lang talaga nag-aaral. Yun na yung last days. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Sipin nyo yan. Pag hindi mo inunawa ng lubusan ng salita ng Diyos, matatakot ka pa na yung last days future. Ang last days, ito yon. Yung old covenant, bago dumating si Kristo. Kaya sabi ng Romans 10:4, Christ is the end of the law. Binibigyan ko lang kayo ng hint or unawa na kahit kaunti man lang na maunawa natin na ang last days ay yan. Dito sa panahon ni Christ, yan na yung last days. Up to AD 70. Yun ang pinaka-finality. Lalo na nung AD 70, bumagsak yung templo. Para ano? Para wag na tayong matakot. Para makita natin na mas maganda ang buhay natin ngayon. Even in the physical world. Kung bakit pa-high-tech ng pa-high-tech. Magpapatuloy yan as time goes on. Pero wag tayong masyado namang malibang. Pero makikita mo, apektado rin yung physical dahil sa ganda ng ginawa ni Kristo. Na tinapos na niya yung luma. At sa totoo lang, pag ikaw ang mga Kristiyano, sabi nga, pag pinag-aralan natin yung kasaysayan, marami sa mga nag-invento, nakatuklas ng mga gandang mga teknolohiya sa panahon natin na pinapakinabangan ngayon, ay nanggaling sa mga Kristiyano. So, sa totoo lang, naniniwala ako na ang mga Kristiyano, inspired lalo sila. Kapag wala ka nang kinatatakot, kasi nga, nakaka-apekto kung ano yung pinaniniwalaan mo. Yun yung magiging lifestyle ng buhay mo. Kung ang paniniwala mo ay, ang world ay hindi, itong mundong ito hindi na matatapos, hindi ka na nag-expect na gano'n, pag-aaralin mo mga anak mo para maging maganda yung kanilang future. Lalo na ngayon, ang teknolohiya talaga ang siyang gumagawa ng lubusan. Nawawala na yung mga manual. So, ibig sabihin, pag-aralin mo anak mo para hindi maiwan. Pero bilang isang Kristiyano, mas balanse ang buhay nila. Pag balanse ang buhay, walang takot, inspired, hindi nakikipagkompetisyon, lalong dyan nagmamanifest yung pagka-excelente, kahusayan. Di ba? So yun yung kagandahan na pag ang mindset mo, nakita mo sa katotohanan, tapos na yung issue ng kasalanan, ng kamatayan, tapos na yung issue ng mga end times na yan, yung natutunan natin, we are not living na ganun na ang mangyayari sa mundo. Kung hindi ang mundo nga ay hindi na matatapos. At ang Diyos ang nagro-rule ngayon, and this life is going to be better. So habang nabubuhay tayo, merong long-term na mga plano. Long-term na mga plano sa buhay. Ipinupursu natin yung mga bata sa pag-aaral, developing technology, need nila ng education, plus yung knowledge ng Diyos na dapat ay ma-spread sa mga tao. Sino bang gagamitin ng Diyos? Bakit ba natin ini-equip ang mga kabataan? Hindi naman natin sila pinipigilang mag-aral, no? Pero dapat din silang ma-equip ng karunungan ng Diyos, kaalaman ng Diyos, dahil sila rin ang gagamitin ng Panginoon. Na sinasabi ng kasulatan. Tayong mga mananampalataya, especially yung young people na may education sila, plus education with spiritual things. So nabubuhay
ng balanse at merong spiritual awareness. So yun ang importante. Merong spiritual awareness. Kaya dapat hindi iniwawala yon. May spiritual and may physical awareness. Kasi meron tayong dalawang pagkatao. Bilang na born again ka, meron kang dalawang pagkatao. Kaya kung wala ang tao ng knowledge ng Diyos, anong klaseng buhay? Diba? So, nai-relate natin na ang buhay mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Yun ang katotohanan. Kung ano yung pinaniniwalaan mo na nababasa mo sa Bible. Yan. So, napaka-importante po niyan. Hebrew chapter 6, verse 9. Tingnan natin. Pinapakita dito na ito yung pinaka-finality. Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo. Pag sinabing magagaling na bagay tungkol sa atin, yun yung pakinabang. So yun daw yung pinaniniwalaan ni Paul na sinasabi niya, sa mga bagay na kalakip na pagkaligtas, patungkol sa kaligtasan, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Di ba? So, ipinapakita dyan na sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan, sabi niyan, bringing better things. Yan ang dinadala ng kaligtasan. Better things. Mas mabuti. Mas kapakipakinabang para sa mga mananampalataya. Di ba? Napakaganda nun. Tingnan natin, pinatutuhanan niya ng Colossians chapter 2, verse 17, na isang anino, ito yung anino, ng mga bagay na magsisidating, ito yung darating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo. Pag sinabing ang katawan, yun ang pinaka-mahalaga. Yung kaunawaan patungkol kay Kristo sapagkat yan yung pinaka-kayamanan na bigay ng Diyos sa atin na pagpapala. Wala na pong hihigit dyan. Kaya talagang winner tayo sa biyaya ng Diyos. Alam natin at makikita rin natin yan before Adam, before the creation, before the fall of Adam, wala pang eternal life. So ang issue dito is, saan ba tayo iniligtas? Dapat maging maliwanag sa mga mananampalataya yan. Saan ba tayo iniligtas? Sa aksidente ba? Sa bagyo ba? Sa lindol ba? Wala pang eternal life before Adam and Eve. Pero granted na ma-access nila yung eternal life through the tree of life. Pag binasa mo yung Genesis, ando na yung punong kahoy ng buhay. Na yun ay nagre-represent kay Christ. So merong opportunity. Si Eva at si Adan. Since nung pasimulang yon ang itinakda ng program ng Diyos, merong physical creation. Physical. Kinreate si Adam and Eve. Pero ang buhay nila limited pa rin. Tandaan niyo, wala pa silang eternal life. Without eternal life, kasi hindi pa nila na-access o hindi nila kinain yung tree of life. Ano ba nangyari? Ang problema, bumagsak sila. Alam natin yon. Di ba? Na sila ay nag-violate. Di ba nung di pa sila nabagsak, ang instruction ng Diyos, multiply. Go ye and multiply. Humayo kayo at magpakarami. Nung hindi pa bumabagsak, kalatan ninyo ang buong sanglibutan. So, yun ang design ng Diyos. Habang nasa lupa pa sila, mabuhay sila, pero andun pa din ang element ng death. But they need to partake nung tree of life. Yun yung binigay na opportunity para ma-access nila yung spiritual world, spiritual realm. Meron silang physical world, na-access nila pero limited yon. So wala pa silang eternal life. Kailangan maintindihan nating maliwanag yon. Contrary doon sa dating napag-aralan natin na meron na silang eternal life na wala ang eternal. No, hindi pa nila na-access yung tree of life. Hindi nila pinapartake yon. Ang napartake nga nila, yung fruit of the knowledge of good and evil. Di ba? So, kaya ang katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay talagang mag-i-increase. Kasi ang sabi ng Diyos, go and multiply and replenish the earth. Kalatan ninyo. Gusto ng Diyos, kumalat ang kaharian ng Diyos. Ang problema nga, bumagsak sila.
So ang gusto ng Diyos, Isaiah chapter 9 verse 7. Tingnan ninyo, ang paglago, the increase ng kanyang pamamahala of His kingdom at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. So itong plano ng Diyos na yung kingdom niya which is spiritual sa ngayon, hindi lamang tayo. Kung hindi ito ay lumago ng lumago. Diba? Linaw niya. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoong Hesukristo sa the increase of His government, gospel, na ang tanging magkakaroon ng eternal life ay kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Kaya ito ay ipinapahayag at naniniwala tayo hindi pwedeng hindi ito maiintindihan. Ipapaliwanag ito ng Diyos. Kasi ang the increase of, inihula na ni Isaias na ang pamamahala ng kanya ay palago ng palago. At ang katotohanan ng yan, sa ngayon ay makakapasok tayo dyan. Na ang requirements ay faith, pananampalataya, sa gospel. Yun lang ang ibang paraan para tayo ay maging anak ng Diyos, pagharian ng Diyos, at makita natin na ang katunay na kaligtasan at kayo ay kasihan ng Espiritu Santo. To be born again in the Spirit. Ito lang yun. Mga talatang binasa natin, marami. Dito lang tayo isisilang na muli sa gospel. So dito yung kanyang kaharian. Kaya sabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kung hindi ang righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Meaning, ang kingdom ay mag-e-expand. At napakaganda na tayo ay maging instrumento. Naunawaan natin yan, dapat tayo maging instrumento. Huwag tayong titigil. Kahit na minsan, sabi nga ni Paul, hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo. Sapagkat ito yung kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Napaka-importante po ng manampalataya sa katotohanan. Meaning, ang kingdom ay nag-e-expand at ito ay continuous sa mga taong patuloy na nananampalataya, tumatanggap, nauunawaan. Kaya wag po tayong magiging hopeless kahit na hindi tayo marami. At ang prayer nga natin, ituloy ito ng mga kabataan, ng mga susunod. Huwag bibitawan ang ganda ng aral na to. No po? Sana yung mga kabataan, huwag niyong kakalimutan ito. Huwag niyong bibitawan yan, ituloy niyo yung pagre-research, maging interesado, balanse lang ang buhay. At patuloy nagre-research dahil yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang ibig ng Panginoon. From the very beginning pa, sa panahon ni Adam and Eve, before the fall, bago pa sila bumagsak. Kaya nga lang, may nangyaring hindi maganda, bumagsak sila. Pero nasa panahon tayo ngayon ng talagang restoration doon sa mga ibig ng Diyos na mangyari sa buhay, sa plano niya, sa mundong ito. Di ba? Ang kingdom ay mag-e-expand sa pamamagitan ng pananampalataya sa puno kahoy ng buhay, the tree of life ay si Jesus. Ibig sabihin, while you are living sa physical, we have the opportunity para matakasan natin yung death. Yung mga tao, habang nabubuhay sa physical dito, meron pa silang oportunidad. Tayo, nakapasok na tayo dito. Kung talagang patuloy tayong nag-aaral at nililinang natin ito. Nandito ka na. Nagre-reign, nasa kingdom of God ka na. Nagre-reign na si Christ doon sa ating inward man. Dapat malinaw po yan. Kaya po yun ang tinatopic natin. Ang kahalagahan ng pagkakaiba ng inward and outward man at kung bakit yung faith natin ay nakikipagkaisa tayo. Na tayo ay crucified, sinamang napako kay Kristo Jesus, tayo rin ay kasamang namatay, at kasama rin tayong nalibing. Di ba? Ikinakount natin yung ating sarili by faith. At na-analyze natin kung alin doon yung outward na in-identify doon sa pagkapako, sa kamatayan at pagkalibing, at yung inward man naman ay nirepresent doon sa resurrection, na dati yung dating inward ay patay, pero na-born again in the Spirit, at nabuhay na maguli. Dapat maging masaya tayo dyan. Wala nang hihigit na kaligayahan sa katotohanan na yan. Ano po? Para makapasok dyan, ang requirement po ay ang faith. So,
Pag pinag-usapan natin ang salvation, saan ka naligtas? Kung babalikan mo yung kay Eva at kay Adan, alin ba yung namatay? Nung na-violate nila yung pinagbabawal na bunga, yung knowledge of good and evil, nung kinain nila yon, namatay ang kanilang espiritu. Naghari ang kamatayan sa buong sangkatauhan. So, saan tayo iniligtas? Nung dumating si Kristo, anong daladala niya? Buhay na walang hanggan. Siya yung, sabi niya, ako ay buhay. Di ba? Maiintindihan na rin natin yung John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ganun ka-importante yung pag-aaral ng salita ng Diyos, nagbibigay yan ng buhay. Di ba? Diyan tayo na born again. Diyan tayo isinilang na muli. Kaya ang isang mananampalataya na talagang naunawaan ang kaligtasan, salvation from what? Salvation from death. Kasi binibigyan pa tayo ng oportunidad. Ang isang tao na nabubuhay sa physical, ito'y may hangganan, binibigyan pa siya ng pagkakataon na magkaroon ng eternal life sapagkat yun talaga ang design ng Diyos. Hindi lamang mabuhay sa lupang ito. Kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, which is sinasabi ng maraming mga apostol, far better, mas mabuti yon. Kasi yun yung image, yun yung katotohanan kaysa sa physical, which is illusion lang, pansamantala lang. Kaya merong two kinds of death, yung nga yung physical and spiritual. At ang pinaka-importanting maligtas ka doon ay yung spiritual death. Magkaroon ka ng eternal life. Death ang problema. Kaya meron tayong opportunity sa tree of life, which is Jesus Christ. At na-propheted lang yun sa panahon ni Eva at ni Adan because of their disobedience. Instead, they took the knowledge of good and evil, which is yung conscience, at it brings spiritual death. Nagdala yun ng kamatayan nung sila ay nagpartake. Pag sinabing nagpartake, tinanggap nila yon. Pumasok sa kanilang katauhan yon. And I believe, yun ay malaki ang role doon sa mind. Knowledge of good and evil. Kuha nyo? Kaya naman, ang panlaban doon, ang pangkontra doon sa nagbunga ng kamatayan, kung merong kamandag na pumasok sa tao, kailangan maturukan siya ng anti-venom para makasalba siya sa kamatayan. Ganon din itong si Christ. Yung ginawa niya sa krus, yan yung tatapos sa bisa ng kamatayan. At ginawa niya yon nung siya'y bumaba sa lupa at ginawa niya yung sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya yung kapangyarihan ng kamatayan. 2 Timothy 1:9 and 10. Tingnan natin. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kung hindi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Pag pinansin niyo po yan, makikita ninyo yung pagkatawag na isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Kasi ang tao, ang problema sa tao, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Laging nasanay tayo sa religious system. Hindi ayon sa ating mga gawa, kung hindi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Ibig sabihin yan, sariling akala ng Diyos, sariling desisyon ng Diyos. At yun ay ayon sa biyaya. Ito yun. Ibig sabihin, settled, yun ang isinettled ng Diyos na talaga. Inihanda na talaga ng Diyos mula pa noong una na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, ayun, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Pag sinabing yung buhat pa ng panahong walang hanggan, before the time of this world, bago pa yung mundong ito, settled na yan. Yan na yung plano ng Diyos. Na verse 10, tinan ninyo, na ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, kung bakit siya nagkatawang tao, siya ang nag-alis ng kamatayan. Anong kamatayan yan? Hindi po physical. Kasi nakadesign na talaga kay Eva at kay Adan na mabubuhay sila sa physical at may katapusan yung physical. Ang problema, ang gusto ng Diyos, yung espiritu ng tao, magkaroon sila ng eternal. So, ulitin ko, before ng pagbagsak ni Eva at ni Adan, malinaw na, kasi before the foundation malinaw na ang tao ay nabubuhay ng may limit sa physical
at binigyan siya ng opportunity na ma-access ang eternal life kung pinartake nila doon sa halamanan sa Eden, yung tree of life. Kasi yung tree of life, naandun din yung tree of life. Okay? At yun ay sumisimbolo kay Kristo. Meron silang pagkakataon na huwag mamatay. Pero ang pinartake nila, yung ipinagbabawal ng Diyos, kaya sila namatay. Pero ganun pa man, ayun pa rin ang design ng Diyos. Isusugo pa rin niya yung talagang kanyang isinetel na, yung kanyang inihanda na mula pa nung before pa malikha ang mundong ito, na siya ang nag-alis ng kamatayan. So yun ang problema ng tao. Nagkaroon ng spiritual death. At yun din ang gusto ng Diyos before bumagsak si Eva at si Adan, na magkaroon sila ng eternal life at huwag magkaroon ng death. Mabuhay lamang sa physical kung hindi magkaroon ng eternal life. Nakuha niyo po ba? Yeah. So, ang ganda nito kung maintindihan natin. Pero the good news is, sa ating panahon ngayon, malinaw yan na inabolish ni Jesus yung kamatayan. That it was settled before the world began that we should be in Christ. Yun yung plano ng Diyos. Dahil kung hindi tayo kay Kristo, hindi tayo maliligtas. Ang tao hindi maliligtas. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa ng ang tao maliligtas. Ang turo kasi ng reliyon, gumawa ka na mabuti, maliligtas ka. No. Settled na before the foundation of the earth. Kailangan ang tao maging in Christ. Ang linaw po niyan. Therefore, malinaw na walang makatatanggap ng eternal life until Christ. Yun yung sinasabi ng verse 10. Nung nag-appearance si Christ, He had abolished death and brought life and immortality. Nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira. Saan? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Malinaw po ba yan? Sa pamamagitan lang yan. Wala nang iba. Kaya mag-aral po tayo. Linangin natin kung ano yung bisa, yung ganda ng gospel. Tandaan ninyo, kaya po tayo po ay nagtsatyaga na mag-share, ibahagi. At sana lahat kayo, ang Diyos kasi pag nakitang meron kang interest, ang Diyos po hindi namimilit. Pag ang tao talagang gusto, talagang magsusumikap yan. Nabasa natin yung magsusumikap para maunawaan ang kagandahan ng buhay. Mag-aaral po kayo. Kaya sana po, yung dahilan ng pagpunta natin, hindi lamang para tayo maging masaya o marami. Talagang mag-aaral ka. Kailangan sabik ka. Huwag kang papayag na nabubuhay ka sa lupang ito na hindi naiintindihan ang ganda ng gospel. Ang liwanag nun. Na-abolish yung problema, yung death, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. He had abolished death. Pag sinabing abolish, tinapos na niya yung bisa ng kamatayan.